si Jesus Christ. No? Hindi isang mayaman, isang maayos na kapanganakan. Ang sabi dito, kasi nagkakaroon ng census noon sa bayan nila, bayan ng Bethlehem, no? Pati si Maria at saka si Jose, no, ay sumama. Ganito, anong kapanganakan ng ating Panginoon, no? Si Mary Virgin yun. Hindi nagkaroon ng sexual relation kay Jose na magiging asawa pa niya, no? Bago sila ikinasal, nagkaroon ng binhi ang Holy Spirit sa sinapupunan niya. At yun ang Panginoong Hesus, no? Ipapanganak na sana si Panginoon, no? Pero pumunta sila sa Bethlehem. Ganito, no? May 4 na miracle nung ipinanganak ang ating Panginoon. Una, nung ipinapanganak na, naghahanap na sila ng matitiran, ng tutuluyan, ni isang bahay. Wala silang Ang Bethlehem siguro kasi laki ng puerto. Imagine niyo sa buong puerto, niligid nila, wala ni isang nagpatuloy sa kanya. Grabe, no? Ha? Nilibot. Nilibot. Tama ba yun? Niligid. Nilibot niya ang buong puerto, walang nagpatuloy. Sabi ng isa, mayroon po kami diyan na likod bahay. Ang likod bahay na yun, kulungan ng hayop. Imagine niyo, no, dito wala namang sheep dito sa puerto, no. Meron tayo dito baboy. Tama? Kambing. So, ang tinuro sa kanila nakapanganakan ng ating Panginoon ni Jesus, no? Yung kulungan ng hayop. Ganon kababa ang inasyong ng anak ng Diyos. Ganito, no? Ang ating Panginoon, ang Diyos, alam natin, ang nag-create ng lahat ng bagay. Ang Diyos na yan, nagpadala ng anak sa lupa. Una, upang hanapin yung mga nawawala, at pangalawa, para iligtas ang mga tao, no? So, nung ipinanganak, ang unang miracle, ipinanganak sa walang kalatoy-latoy na kapanganakan, no? Sa kulungan talaga ng hayop, no? Pangalawa, nung ipinanganak ang si Jesus, mayroong star na napakalaki. Yun ang yung star na yan, wala pa ni minsan nagkakaroon ng ganong star. Makikita ninyo yung star nagpo-point doon sa sabsaban. Pangatlo, no? Nung ipinanganak ang ating Panginoon, nagdiwang ang lahat ng anghel sa langit. Makikita niyo siguro yung mga anghel nag-iikot sa kalangitan dahil nag-celebrate sa kapanganakan ng anak ng Diyos. Pang-apat, no? Nung ipinanganak si Jesus, hindi naman sinabi sa mayayaman, ang unang nakaalam, mahirap. Ano yung mga mahirap na yun? Mga pastor. Sa kanila kinuwento ng anghel na ipinanganak ngayon sa sabsaban ang anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin siguro, bakit natin sineselebrate ang kapanganakan ni Jesus? Una, dahil si Jesus anak ng Diyos. Pangalawa, dahil si Jesus ay naparito sa lupa upang hanapin yung mga nawawala, yung walang mga Diyos, yung hindi naniniwala sa Diyos. Noong panahon na yun, no?
mahirap tanggapin si Jesus, no? Dahil ang nanay niya mahirap. Ang tatay niya karpintero. Anong anak boy ni Mechanic. Mechanic, pastor. mechanic, ano? Electrical. So yung tatay niya karpintero. Palaging sinasabi ng mga kapitbahay, hindi ba si Jesus anak ni Jose na karpintero? Hindi ba kapaniwala eh? So, notorious yun. Kasi nung umabot ng 30 years old ang ating Panginoon, nagsimula ang ministry ni Jesus. No? Sinimulan niya, ang una niyang ginawa, no? Pinagaling muna niya yung mga may sakit. Pinalayas yung lahat na may demonyo. Sino lang makakapalaya sa demonyo, no? Pinakain yung mga 15,000 katao, no? Imagine niyo 15,000 ang pinakain niya. Alam ba niyo kung ilang toneladang arena para mapakain yung 15,000? 50 ka toneladang arena. Yun, alam niyo kung saan nanggaling yung tinapay na ginamit nila? Sa 5 pirasong pandesal. Ay hindi, tinapay pala yun. Wala pang pandesal doon, no? At 2 isda. Doon ang galing. At nung inipon yung tira-tira, doon sa 5, mayroon pa silang nakuhang 12 tikles ng tinapay, no? Ngayon, may mga namatay. Binuhay ni Kristo. Ang daming namatay. Binuhay ni Kristo. Kung ito'y hindi anak ng Diyos, walang kapangyarihan talaga yung magagawa, no? So, bakit natin sineselebrate ang Pasko? Sineselebrate natin ang Pasko dahil ito ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Tagapagligtas. Kapanganakan ng ating... So, pag nagsiselebrate tayo ng Christmas, pag celebrate natin, dapat itanong natin, bakit tayo kailangang mag-celebrate ng Pasko? Dahil sa araw na to, ipinanganak yung kaisa-isang anak ng Diyos na sukat nating ikaligtas. Sabi sa Acts chapter 4, verse 12, no? Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalang Jesus. Ang sabi niya sa John 14:6, no? Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya sineselebrate natin yung Pasko ngayon. Kasi alam natin na kailangan natin si Jesus, no? Tanong siguro, no? Bakit kailangan natin si Jesus? Bakit? Pwede ba nang walang naman Jesus, eh? Pwede namang walang Jesus. Pero, dalawa lang ang pupuntahan natin. Pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, pagkatapos na kunin uli ang buhay natin ng ating Panginoon, dalawa lang ang ating pupuntahan. Impyerno o langit. Ang ino-offer ng ating Panginoon, kaya nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang ilapit ang tao sa Diyos. Upang tayo'y tumira sa langit. So, importante dito, no? Bakit nagkaroon ng Pasko? Kasi ang Pasko, ang kapanganakan ng nag-iisang Bakit anak ng nagkaroon Diyos ng Pasko? na ating tagapagligtas. Wala nang iba na magiging tagapagligtas. Kaya sa gabing ito, gusto ko naintindihan natin na bawat isa sa atin kinakailangan ng tagapagligtas. Bawat isa sa atin lilisan din sa lupang ito. Pagkatapos nating lumisan,